umpisahan na po natin itong usapang mga nadiskubre po na mga spy, mga kababayan. Dalawa pong spy ang nadiskubre, mga bossing. Una po sa West Philippine Sea. Pangalawa po sa Pogo, mga kababayan. Yan po ang may init natin pag-uusapan. At si Bato de la Rosa, ayun, mukhang may kalalagyan sa Kongreso. Anyway, mga boss, start na! Magandang tanghali, Ella. Sa isang pahayag no sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na pinupuno daw at nagdi-deploy ng mga military vessel itong China dyan sa West Philippine Sea. Mga bossing. Pero nabanggit po mga military vessel. Pero tutukuyin ho dyan, mga kababayan, na bangkang pang-isda yung ginagamit nila para magmukhang kumbaga, mga mangingisda lang at hindi nila pinupuno ng military vessel nila. Ito anya ay pinalilitaw, Ella, ng China ng mga fishing boat, pero ang mga lula nito ay miyembro ng Chinese Coast Guard at gayon din ng Chinese Navy. Kung noong una anya ay kilala ang China sa pagtitinda ng mga peking produkto, ngayon naman ay mayroon na silang mga peking fishing boat sa West Philippine Sea. Ayan. Para nga naman kunyari, nangingisda lang kami. Hindi talaga to paghahanda para sa Pilipinas. Hindi talaga to paghahanda para sa West Philippine Sea. Mga simpleng mangingisda lang kami. Tama naman ho yung sinabi ni Congressman Ace Barbers, mga bossing. Kung dati, mga peking produkto lang po. Kaya nga ayaw ni Donald Trump dyan. Kaya nga ayaw ng iba dyan. Kasi alam nyo, mga kababayan, hindi naman po sa nilalahat ko yung produktong China. Pero karamihan po, kumbaga, magagamit mo lang siguro mga 3 buwan, 4 na buwan. Pagkatapos sira na din . Ganon. Kaya ako, mas madalas bumibili ako yung talagang kahit papano branded. Bakit to? Kasi umaabot ng 6 na taon, 7 taon, 8 taon, sulit pa din yung pera ninyo. Mas mahal, pero mas mahaba ang buhay, mga kababayan. O ngayon, kumbaga, nilahat-lahat na ho nila. Pati peking mga bangka na po, no? Na ang akala, gustong pagmukain na mangingisda, pero mga pala nila, Coast Guard nila, yung mga nakasakay. Di ho ba? Dagdag pa naman babatas, ang impormasyon ay batay sa pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro matapos ang kanilang pagbisita ng kanyang counterpart sa Estados Unidos diyan sa Palawan, Kamakailan. Sa paniniwala nito ay may mga military personnel din anya ang China na pinapasok sa Pilipinas na nagpapakunwaring nagtatrabaho sa Pogo. Pero ang yun, nabanggit po, mga kababayan. Pero mas popokusan natin yan sa pangalawang topic. Nabanggit din po, mga kababayan, na meron din mga pinapasok. Sino ba kasi mga nagpapasok dito sa Pogo na ito? Kailan ba dumami at nagdagsaan ang Pogo na yan? Kailan ba nagdagsaan ang mga Chino sa ating bansa, mga bossing? Idagdag nyo pa ho, no? Yung naging issue na pastillas, na daan-daan na mga Chino ang pinapapasok, may nakaipit na 10,000 doon sa kanilang passport. Di ba? Sino ba yung mga tao na yun kasi? Tapos sasabihin ni Bato de la Rosa, ikaw Mary Ann Maslog, inutusan ka ng Malacanang para sabihin si Bato, si Bungo, si dating Pangulong Duterte ang mga nasa likod ng Pogo. Baka nga. Baka nga. Sa inyo nagsipasukan di ba? Tuloy. Ang layon ay magsagawa naman ng surveillance. Giniit din ito, Ella, nitong mambabatas na ang kanila umanong karapatan dyan sa West Philippine Sea. Sinasabi nga nilang 9-dash line o kaya itong sinasabi nilang 11-dash line. Susunod yan, mga kababayan, 15-dash line na, no? 9-dash line dati. Naging 11-dash line. Susunod, siguro mga bossing, kung si dating Pangulong Duterte pa din ang nakaupo na presidente, baka 15-dash line na yan, 16-dash line o 17-dash line, baka umabot ng 20-dash line yan. Pasok na doon sa Pilipinas, yung dash line nila.
Eh madali nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi nga ho, 'di ba, merong mga K-Sand na nandoon. Tapos lumalagpas yung pagronda, lumalagpas yung pagronda ng ng China doon sa K-Sand na yon. Sabi ng dating Pangulong Duterte, eh buhangin lang naman 'yan. Wala namang silbi, no? Hayaan lang. Hayaan, okay. Since walang silbi, hayaan na lang. Pero ang dito, mga kababayan, ang pinaka-diin po dito ay lumalagpas sila ng pagroronda nila doon sa ating teritoryo. Siyempre, isipin ng Chinese niya, naku, okay lang pala doon eh. No? Lumagpas tayo, okay lang yun. Hindi naman tayo sinito eh. O susunod, medyo lumagpas pa tayo ng 1 metro ulit. Susunod, 2 metro ang ilagpas natin. Hanggang sa susunod mga kababayan, ayun, buong Pilipinas nirorondahan na po. Mabutit mabuti po at maganda ang nangyari sa Pilipinas at nagkaroon tayo ng gobyerno na talagang ito po, tatayo at titindig po para sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Sabi ni Singer, tama, maraming nakikita uniform ng Republic of China sa mga building ng Pogo dati sa hearing ng Quadcom. Opo, ayan. At tututukan din natin yan sa pangalawa nating topic. Nandito na po si Kaganapan. Ayan, shout out sa iyo, sir. Oh, di ba? Naku po. Bakit ba nangyayari itong mga ito? Dahil ba sa mga maling mga maling pagpapatakbo ng dating gobyerno? Ayan lang ho naman yan eh, no? Kung inaksyonan na ho dati yan, wala pong kinakaharap ang Pilipinas na mga ganyang problema. Kung inaksyonan agad ng dating Pangulong Duterte, nung saktong-sakto na kakapanalo pa lang po nung UNCLOS natin, malamang ho sa alamang mga kababayan, buong mundo kumampi sa atin. Kasi irerespeto nila yung pagkakapanalo natin, irerespeto yung desisyon ng UNCLOS. Kaso, wala nga pong nangyari kasi nga daw, tubig lang at papel lang daw po, sabi ng dating Pangulong Duterte. Kaya po ngayon, ayan, makapal ang muka ng China na makapal ang muka ng China na pumasok manloob sa ating mga teritoryo. Kasi, wala, pinabayaan lang ni dating Pangulong Duterte. Oh. Pero ang sinasabi ni Barbers, bigo naman ang China na kilalanin yung ating karapatan sa West Philippine Sea, kaugnay naman sa inilabas nga na kautusan ng The Hague noong 2016. Yun yung sinasabi ko. Nauna lang ho yung paliwanag ko, mga kababayan. Yun yung sinasabi ko na inilabas na kautusan ng The Hague, kaso binaliwala po ng dating Pangulong Duterte. Hindi inaksyonan. Oh. Ngayon, ang presidente natin ngayon na kasalukuyan ang nahihirapan po dito, mga bossing. Siguro inisip ni dating Pangulong Duterte, hindi ko na po problemahin yan ng panahon ko. Ang gagawin ko na lang dyan is hahayaan ko na lang kung ano ang napag-usapan dati, yun na lang. O tapos bahala na kung sino yung susunod na presidente ang mamroblema dyan. Ganyan. Anyway, bukod po sa dito po, no? Yang mga Coast Guard ng China, nalulan po ng mga fishing vessels. Oh, ano matatawag mo dyan? Diba espiya yan? Nagtatago sa mga barko ng fishing vessel, ngunit subalit sila naman po ay Coast Guard ng China para espiyahan po ang Pilipinas.